Kritikal ang kalagayan ngayon ng isang lalaki matapos saksakin ng mismong kapatid sa Makato, Aklan. Ang biktima kinilala sa pangalang Celso Tesoro. Ang sospek kapatid mismo na si Sergio. Yung una kasi na yun, sir, dito sa loob kami ng bahay, nag-iingay silang dalawang magkapatid. Sabi ko sa kaibigan ko na parang may nag-ano dyan sa bahay nila. Di lumabas yung kasama ko na tingnan natin. Tapos dito yung kuya niya lumabas, yung kapatid niya doon sa loob. Tapos nagsasabi na kung ano, di ko naman kasi namin alam kung ano yung pang sinagutan nilang dalawa. Tapos sabi ko sa kuya niya, kuya, sabi ko sa kanya, kung ano lang naman yung ano nyo, hayaan mo na, intindihin mo na lang kung sa inyo yung tama at saka sa inyo yung mali, sabi ko. Tapos nakaupo lang yung kapatid niya. Tapos tumayo yung kuya niya, yung kapatid niya dito sa labas na tapos pumunta na, nag-anuhan na silang dalawa, nag-aaway na, suntukan na. Tapos parang parang wala lang tama. Tapos sabi ng kapatid niya, kuhaan kita ng kutsilyo. Di kumuha naman yung, sabi niya, oo, tapos kumuha naman yung kutsilyo yung kapatid niya. Tapos siya pumunta dun sa likuran, kumuha ng takip ng kaldero ng maliit. Tapos nag-away silang dalawa. Tapos wala pang tama yung kuya niya. Pangalawa, ginanon niya yung kapatid niya ng kaldero, takip ng kaldero, di naman din tumama. Pangalawa, natamaan na. Tapos hinampas ng kaldero. Tapos natamaan na yung kapatid, yung kuya niya dito sa tiyan. Lumabas na yung pinai. Tapos kumuha pa ng tubo yung kapatid niya, yung kuya niya. May sugat na. Tapos dalawa na yung tama niya dito. Ayun lang po kasi yung nakita ko na nangyari. Ayon sa mga nakasaksi, nagtatalo raw noong una ang magkakapatid hanggang sa magkainitan ng mga ito. Kumuha raw ng takip ng kaldero ang biktima na siyang ginamit itong panghampas sa kapatid. Kumuha naman ng kutsilyo sa loob ng bahay ang kapatid, sabay saksak sa kanyang kuya. Diskasan ba yan ang daywa? Sana magmanghod. Oo. Ayon sa kapitbahay na ito na nakasaksi, nung una raw ay nagsasagutan lamang itong dalawa hanggang sa lumabas raw ng bahay itong biktima at pumunta sa kanyang motorsiklo. Mana nga na nagwa abirain anang magugang nagpungko sa ng motor. Ay nagpaliwaliwa ba anang magugang mata para di ba na magulo. Ay gumawa man anang manghod, inagtunan na rin di ka. Sino ginagtunan damit? Habang nakaupo raw sa motorsiklo ang biktima, ay sinundan ito ng sospek at doon na nga nagumpisa ang kanilang suntukan. Nagbagaywan anikanda bago nagbuuit anang manghod it kutsilyo ito sa sudbagay ag nagbuo man anang magugang it takapit kaldero. Pagkalipas raw ng ilang sandali, kumuha raw ng takip ng kaldero ang biktima sa loob ng bahay na ito. Ang sospek naman, kumuha rin ng kutsilyo sabay saksak sa kuya nito. Narito ang buong pahayag ni Police Captain Villaruel, ang hepe ng Makato Municipal Police Station sa kanilang investigasyon. Insidente po dito sa bayan niyo dito sa Makato. Kanina kasi mga tanghali, may tawag sa amin na regarding sa stabbing incident dun sa barangay Kalangkang. So, pinuntahan ng tropa. Kasama yung MDRRM mo. Antimano, nasalubong naman yung biktima, which is sinakay sa ambulansya at hinatid na lang ng Kalibo. So, pagdating namin doon sa area, ayun, nandun naman yung suspect na kuya niya. So, sa bahay nila sa Ancestral. At yun ay lasing pa. So, andyan, dinala na namin yun sa presinto. So, ano po ang nangyari talaga sa itong kaso nito? Bali dun sa pag-imbestiga ng investigador natin, itong magkapatid ay nag-inuman sa bahay nila sa Ancestral. So, nagkainitan. Regarding nung napag-usapan na yung mga problema, tapos yung problema ng tatay niya, napag-usapan nila, doon nakainom. Itong biktima natin na nasa ICU na ngayon, yung kasi daw unang
provoke, kumuha siya ng tubo. So, bago niya mapalo yung kuya niya, nakakuha naman ng kutsilyo. Naundayan ng saksak. Yung sabi doon. Ayun, nabot. Yung kaugalian nila sir sa lugar nila, bali lagi sila nag-aaway. Hindi ba siya Wala naman kasi minsan lang naman pumunta doon sa sa bahay yung magkapatid doon na bali bahay ng tatay nila yun sa ancestral. So, hindi natin alam kung ba't sila nandun. So, siguro dahil doon sila nagkita? na gano'n, nagkwentuhan. Kaso, nag-inuman kasi. Kaya medyo nagkaroon na ng pagtatalo yung magkapatid. So pareho silang nakainom? Hindi namin alam kung lasing yung nadala na yun sa ospital. Pero ito kasing yung suspect ay kasi ngayon hindi nga makausap at pinagkape nga namin para mas Papalinaw ko lang sir, yung suspect is yung bunso or yung nakababatang kapatid, tapos yung biktima yung nakakatanda. Yung nakakatanda yung biktima. Yung bunso yung Yung suspect. Ilan yung tama sir? Yung biktima ko? Wala pa tayong report galing sa bali nandun yung investigador, nakita nyo naman kanina doon na umalis muna kasi pinuntahan doon, sabi ko puntahan niya para at least i-monitor kasi yung tinawagan niya kasi dinala daw sa ICU na daw yung yung victim. Bali sa private hospital? Sa Saint-Gab po. Doon pa lang hindi natin alam kung pagbalik mamaya ng investigador kung sana okay naman na yung victim natin. Pero yung suspect talagang hindi makausap? Andyan ma'am nakita nyo naman sa kulungan, nakahiga ba yun, nakayoko, pinainom nga namin kanina ng tubig, o kaya kape para mas masanay. Oo. Ano ba, maaga pa sila nag-inuman? Kasi alas 12 nangyari ng tanghali? Walang wala tayong idea kung anong oras na nag-inuman doon. Kaso nung sinabi kasi ng mga tao doon, nag-inuman yan dyan sir sa sa bahay nila. So, yun ang binatan natin. Yung gamit sir na kutsilyo na kuha natin? Nandyan na natin, ng investigador, medyo haba nga to kitchen knife. Kitchen knife. Dala-dala ka agad ng suspect? Nandun naman sa sa crime scene nila. May dati na to sir na parang masasabi nating away itong magkapatid na to sir? Sa ngayon, iniimbestigahan muna namin kung meron na silang alitan pa kung ano pa man. Kasi hindi natin kailangan maimbestigahan yung pati yung magulang kung nandun pa para at least malaman ba natin. Kahit yung asawa nung victim, pati itong sa suspect, para malaman natin yung punot dulo ba. So, ayun, inutusan ko ng investigador para i-follow up yung yung kaso. Ilang taon yung biktima? 52. Yung suspect? 67 years old. So yung mas matanda yung Yung victim. Yung victim dito ay mas matanda. Oo. Yung 67 years old. 67. Anong desisyon ngayon sir ng pamilya sir? Yun na, kakusapin muna natin kasi magkakamag-anak ito eh. So, priority muna ngayon, kailangan maggamot ngayon yung kapatid, yung victim. Para kung sakali, hindi pa natin pwedeng yung pamilya nun kasi nasa kaso pa nga yung kamag-anak nila. So, andun naman yung pulis at sabi ko, pagka medyo okay na yung kamag-anak nila, yung biktima, kung anong desisyon nila kasi siyempre matakbo yung reglementary period ng tao pag hindi mapailan ng kaso, marirelease po natin. Pero kung sakali sir, kung halimbawa may plano, anong pwede na kaso dito sa suspect? Kasuhan natin ng frustrated homicide, yung suspect. May tubo pa sir na ginamit, yung tubo? Ay, andun yung doon kasi, bali, hindi natin alam kung, kasi yun ang sabi doon kumuha ng tubo. Yung victim? Oo, kaya naagapan naman daw yung isa. Kutsilyo naman ang nakuha.
Kaya medyo nagkaroon ng ano. Oh, sa barangay pala sir, sa barangay record, itong dalawa, walang mga record pa doon na Wala pa kaming ano ngayon, sir. Pero ngayon ko pa lang narinig tong mga ano mga pangalan nila. Pero wala pa akong idea kung may mga record na sila sa barangay. Paano ba lang nalaman na merong nangyaring ganito? Bali may ano lang tumawag. May tumawag sa amin yung na may ano daw doon na may saksakan. Timanong naman pumunta. Sinama agad namin yung MDR, ambulansya natin. So yun naman, bali ambulansya na, nagkasalubong kasi. Nakita na namin yung victim, sinakay na doon sa ambulansya, dinala na agad. Sa pagkakaalam niyo, sir, saan yung tama ng victim? Walang ano wala pa akong idea kung saan sa... Kasi grabe daw yung ano eh. Oo nga, dito kasi sa report, dalawa daw pero wala naman, wala sinabi rito kung ano, saan banda tinamaan. Yung suspect Wala, sa wala. ano to, kusa na sumama sa inyo or hinabol niyo pa sir? Hindi, nandun naman na siya. Nasa ano, sa bahay, naka ano. So wala Naka po. Hindi naman umalis, hindi na gano. Doon na kayo. Kutsilyo dito 11.5 inches. So, i-clear na natin, Police Captain Villaruel, saan talaga nangyari yung incident? Sa ancestral house nila. Sa bahay talaga? Sa bahay. Sa bahay nila. Doon din nakatira itong dalawa na to? Sa pagkakaalam ko, ito ay bahay ng tatay niya. So, sila may mga pamilya na. yung mga pamilya na tong ano sila yung victim tsaka yung suspect. Yung naka-indicate kasi dito, bahay daw ng tatay. Okasyon ba doon sir? Wala tayong idea kung may okasyon. O kasi, ano to siya hindi naman ngayong holiday, regular day tayo ngayon Okay. Pag mga kutsilyo, di ba sir, pasok yan sa Comelec gun ban? Sa Comelec gun ban, Since na-recover yung titingnan natin kung pasok yun sa ano sa Comelec. Kaso yung iba kasi pag sa kutsilyo, hindi daw kasama, pero iba may kasama. So, hingi po tayo ng clearance sa ano sa Comelec para at least isama po natin. So, Police Captain Carmen. Sir, baka may gusto ka pang ipaabot sir sa ating mga taga-Makato? Ay, ano lang, imbestigahan muna namin itong nangyari at iwasan na munang kung sakaling mag-inom, iwasan na munang mag-anuhan ba, magtalo ba. Kung inom lang, magkaroon na ng kasiyahan lang. Para hindi na masundan ulit ito. Huwag naman. Okay, sige. Thank you very much. Yes, sir. Salamat. Sa ngayon ay patuloy na ginagamot sa isang pribadong hospital ang biktima. Samantala ang kapatid naman nito ay nasa kustodiya pa ng Makato Municipal Police Station.